Sa bansang hitik sa alamat, kasaysayan at kababalaghan, may mga ilog na hindi lang basta daluyan ng tubig, kundi daluyan din ng kwento ng ating lahi. Bago pa man tayo magkaroon ng mga kalsada, tren o eroplano, ang mga ilog ang nagsilbing ugat ng kalakalan, kabuhayan at karunungang bayan. Ngunit sa likod ng kanilang payapang agos, may mga bulong na hindi kayang ipaliwanag ng agham, mga kwento ng diwata, nilalang, sumpa at espiritu ng mga panahong lumipas. Sa video na ito, samahan ninyo ako sa isang mahiwagang paglalakbay sa 7 makasaysayang ilog ng Pilipinas, mula sa Pasig hanggang Panay. Alamin ang kwento ng isang nawawalang singsing na sinasabing naging dahilan ng pagbaha sa Maynila. Ang kwento ng bangkang walang sakay, ngunit may tinig na nagmumula sa kailaliman ng ilog sa Agusan. Hanggang sa diwata ng Panay na bumabangon tuwing may sinisira sa kalikasan. Anong misteryo ang bumabalot sa mga ilog na ito? At bakit tila may mga nilalang na hindi pa rin matahimik sa ilalim ng tubig? Ihanda ang inyong isipan at damdamin, dahil ang mga kwentong ito hindi basta kwento. Ito'y bahagi ng ating nakatagong kasaysayan na ngayon lamang muling isasalaysay. At bago natin simulan ang kwento, maaari mo bang pindutin ang like button? Dahil ito po ay napakalaking tulong na sa aming mga content creator. At mag-comment ka na rin sa ibaba upang malaman natin kung hanggang saan nakararating ang ating kwento. Yun lamang po. At maraming salamat. Bueno, ituloy na natin ang kwento. Ilog Pasig, Metro Manila. Noong unang panahon, bago pa man dumating ang mga Kastila sa Maynila, ang Ilog Pasig ay hindi lamang daanan ng bangka. Ito ay ang mismong ugat ng buhay. Mula sa Laguna de Bay patungong Manila Bay, ito ang daang dinadaluyan ng kalakalan, kultura at kababalaghan. Ngunit sa bawat pag-agos ng tubig nito, may kasamang lihim. Ayon sa matandang alamat ng mga Tagalog, may isang diwata raw na tagapangalaga ng ilog, si Alitaptap, isang nilalang na may liwanag sa katawan at kayang kontrolin ang tubig. Sa bawat gabing may buwan, makikita raw siyang sumasayaw sa ibabaw ng tubig, habang hinahanap ang nawawala niyang singsing, isang anting-anting na itinapon ng isang Kastilang praile sa gitna ng ilog. Sabi ng mga matatanda, simula nang mawala ang singsing, unti-unting lumabo ang tubig ng Ilog Pasig. Nagkakaroon ng baha, lumalakas ang agos, at tila may tinig sa ilalim ng tubig na tumatawag tuwing hating gabi. Tinig na puno ng hinagpis at galit. Taong 1571 nang sakupin ng mga Kastila ang Maynila, dito itinayo ang Intramuros malapit sa Ilog Pasig. Ngunit ayon sa lihim na tala ng mga paring Agustino, may mga bangkay raw na lumulutang tuwing kabilugan ng buwan. Nakapikit pero may mga luha sa mata. Mga alagad daw ng diwata, binuhay mula sa tubig upang ipaghiganti ang kanyang nasirang kaharian. Ngayon, modernong panahon na. May mga barko, ilaw at tulay na bumabalot sa Ilog Pasig. Ngunit minsan, kapag gabi at tumahimik ang paligid, may ilang saksi ang nagsasabing may liwanag silang nakikita sa gitna ng ilog. Liwanag na hindi gawa ng tao, kundi isang nilalang na patuloy na nagbabantay. Sa Ilog Pasig, ang ilog ng kasaysayan at ng isang misteryong hindi pa rin nalulutas hanggang ngayon. Ilog Cagayan, Cagayan Valley. Sa hilagang bahagi ng Luzon, umaagos ang pinakamahabang ilog sa buong Pilipinas, ang Ilog Cagayan. Tahimik ito sa araw,
Pero sa ilalim ng tila kalmadong tubig, may kasaysayan itong hindi basta-basta binabanggit ng mga taga-Cagayan. Ayon sa matatandang Itawes, bago pa man dumating ang mga Kastila, ang Ilog Cagayan ay hindi lamang daanan ng mga bangka. Ito raw ang tahanan ng isang higanting nilalang na ang kalahati ay tao, kalahati ay ahas. Ang tawag sa kanya, Bakunawa ng Hilaga. Hindi ito ang kilalang Bakunawa na sumisipsip ng buwan. Ayon sa alamat ng Cagayan, ang Bakunawang ito ay tagapangalaga ng mga ginto't hiyas na itinago ng mga sinaunang dato sa ilalim ng ilog. Tuwing may mga agaw ng kayamanang iyon, isang malakas na alon ang babalot sa ilog at may mga nawawala, hindi na muling natatagpuan. Noong dumating ang mga Kastila noong 1581, nakita nila ang potensyal ng Ilog Cagayan bilang rutang pangkalakalan. Nagtayo sila ng mga simbahan at kampo malapit sa Pampang. Ngunit isang gabi, ayon sa tala ng isang Kastilang sundalo, may buong bangka raw ng kanilang mga tauhan ang biglang nilamon ng ilog. Walang naiwan kundi mga punit na layag at isang lumang anting-anting na hugis ahas. Simula noon, maraming nanahimik. Hanggang ngayon, may ilang mangingisda sa lalawigan ng Cagayan ang nagsasabing may bahagi ng ilog na biglang lumalalim kahit anong sukatin mo. At sa gabing walang buwan, may aninong gumagalaw sa ilalim ng tubig, mahaba at tila may matang nagmamasid. Ang Ilog Cagayan, ilog ng yaman, kasaysayan at isang bantay na hindi natutulog. Ilog Agusan, Agusan del Sur at del Norte. Sa puso ng Mindanao, dumadaloy ang mahiwagang Ilog Agusan, ang kaluluwa ng Agusan del Norte at Agusan del Sur. Tahimik ito sa araw, ngunit pagdating ng dilim, tila may ibang nilalang ang naglalakbay sa kanyang tubig. Ayon sa matatandang Manobo, may isang alamat tungkol sa itim na bangka na minsang nasilayan sa gitna ng ilog. Hindi ito ordinaryong bangka. Wala itong sagwan, walang tao, ngunit kusa itong umaagos kahit pasalungat sa agos ng ilog. Isang gabing maulan noong panahon ng mga Amerikano, isang sundalong dayuhan ang naglakas loob na sundan ang bangkang ito gamit ang kanilang motorboat. Ngunit paglapit nila, biglang lumamig ang hangin at nagdilim ang paligid. Isa sa mga kasama niya ang nagsimulang magwala. Tila raw may narinig itong mga bulong mula sa tubig. Ibalik mo ang ninakaw. Kinabukasan, natagpuan ang bangkay ng sundalo sa pampang ng ilog, nakatitig sa langit at may bakas ng itim na tubig sa kanyang mga mata. Sabi ng mga katutubo, ang itim na bangka ay isinumpa. Ito raw ay ginamit noong unang panahon ng isang babaylan upang itapon sa ilog ang mga bagay na hindi dapat mapasakamay ng dayuhan, mga sinaunang kasulatan, anting-anting at gintong alay sa diwata ng ilog. Hanggang ngayon, may ilan sa Agusan ang naniniwalang ang bangkang ito ay nagpapakita lamang kapag may panganib na parating. Isang paalala na ang ilog ay hindi basta-basta at may lumang kapangyarihang nananatili sa ilalim ng kanyang agos. Kaya kung sakaling magawi ka sa Ilog Agusan at makakita ka ng bangkang walang laman sa gitna ng dilim, huwag mo na itong sundan, sapagkat baka hindi na ikaw ang makabalik. Ilog Pampanga, Central Luzon. Sa pusod ng Central Luzon, dumadaloy ang Ilog Pampanga, ang bukal ng buhay para sa maraming bayan sa rehiyon. Pero sa likod ng masaganang tubig na nagbibigay ng bigas at isda, may itinatagong kwento ng takot at kababalaghan. Noong panahon ng mga Kastila, may isang bayan sa tabi ng ilog na hindi basta binibisita sa gabi, ang San Ildefonso.
na ngayoy parte na ng Bulacan. Sa bayang iyon may isang matandang babae na palaging nakaupo sa gilid ng ilog, tila laging may hinihintay. Ang tawag sa kanya ng mga tao ay Lola Apang. Tahimik si Lola Apang sa umaga. Ngunit kapag bumaba na ang araw, sinasabing may mga hayop na nawawala, mga bibe, kambing, at kung minsan, bata. Isang gabing walang buwan, nakita ng ilang lalaki sa baryo si Lola Apang na lumulubog sa ilog, dahan-dahang nagbabago ang anyo. Nagiging mahaba ang mga kuko, nangingitim ang mata, at ang hiningay amoy bulok na isda. Isang aswang sa tubig. Ayon sa kwento ng mga matatanda, si Lola Apang daw ay dating babaylan na isinumpa ng mga Kastila matapos niyang tangkaing ipagtanggol ang kanyang mga kababayan. Ipinatapon siya sa ilog, buhay pa, at mula noon, kinagantihan niya ang mga dayuhang naninirahan sa tabi ng ilog Pampanga. Mula noon, tuwing may bagong lipat sa gilid ng ilog, palaging may nawawalang alagang hayop. At sa mga panahong umuulan at lumalaki ang ilog, may sinasabi ang mga lokal, kung maririnig mong may bumulong sa tubig, takpan mo ang tainga mo at huwag kang lilingon. Sa ngayon, ang ilog Pampanga ay pinapakinabangan pa rin ng maraming mamamayan. Ngunit sa piling gabi ng tag-ulan, may ilang mangingisda pa rin ang nagsasabing may mata silang nakikita sa ilalim ng tubig, mapupula at nakatitig sa kanila. Ang ilog Pampanga, hindi lang ilog ng kasaysayan, kundi ilog ng lihim at nilalang na hindi dapat gambalain. Ilog Lobok, Bohol. Sa probinsya ng Bohol, may isang ilog na kilala sa ganda, katahimikan, at mga kantang umaalingaw-ngaw. Habang sakay ka ng bangkang may ilaw, ang Ilog Lobok. Pero lingid sa kaalaman ng marami, ang musika rito ay hindi laging galing sa mga lokal na mga awit. Ayon sa kwento ng matatanda sa bayan ng Lobok, minsan tuwing gabi, lalo na kapag malapit na ang Semana Santa, may naririnig na kakaibang tinig mula sa gitna ng ilog. Isang babaeng tila nagdarasal at umaawit sa wikang hindi na ginagamit ngayon, malungkot, malamig, at tila tumatagos sa kaluluwa. Ang iba'y tinatawag siyang La Cantora, isang madre noong panahon ng Kastila na nagtatag ng unang paaralan para sa mga batang babae sa Lobok. Sabi ng kasaysayan, siya'y magaling umawit at may gininto ang puso. Ngunit isang araw, bigla na lamang siyang nawala. Ang sabi ng simbahan, nalunod raw sa baha. Pero may mga naniniwala na siya'y isinakripisyo. Noong 1800, isang napakalakas na pagbaha ang tumama sa Lobok. Ayon sa lumang tala, ilang madre at mga bata ang natangay ng agos. Ngunit ang katawan ni La Cantora kailanman ay hindi natagpuan. Ang huling narinig sa kanya, isang kanta ng dasal na inilalapat sa lumulubog na bapor. Hanggang ngayon, tuwing kalmadong gabi, may mga bangkero at turista na nagsasabing nakaririnig sila ng boses ng babae mula sa gitna ng ilog, umaawit, tila naghahanap ng kapatawaran o kaligtasan. At kapag sinundan mo ang himig na iyon, minsan, ang bangka mo'y iikot kahit hindi mo ginagalaw. Parang may gustong iparating o may gustong sumabay. Ang Ilog Lobok, ilog ng ganda, ng kasaysayan, at ng awiting hindi matahimik sa kailaliman. Ilog Abulog, Apayao at Cagayan. Sa hangganan ng Apayao at Cagayan,
May isang ilog na dumadaloy mula sa kabundukan patungo sa kapatagan. Ito ang Ilog Abulog, matahimik, malamig, at tila ba may sariling diwa. Ngunit sa ilalim ng lunti ang kagubatan nito, may kwento ng isang araw na biglang nawala. Ayon sa mga matatandang isnig, may isang bahagi ng ilog na tinatawag nilang Daguemti Init, na ang ibig sabihin sa lumang salita ay hininga ng araw. Dito raw nangyari ang isang hiwagang pinaniniwalaan ng mga ninuno. Noong unang panahon, bago pa man dumating ang mga dayuhan, isang araw raw ay nagkulimlim ang buong langit ng Apayao. Walang ulan, walang hangin, ngunit bigla na lamang naglaho ang araw sa kalagitnaan ng tanghali. Nagtaka ang mga mandirigma, natakot ang mga babaylan. Lumabas sila upang manalangin. Sa gitna ng Ilog Abulog, may biglang sumulpot na itim na ulap mula sa tubig. Ayon sa matandang alamat, ito raw ay nilalang na tinatawag na si Kagwang, isang espiritong tagapagsalita ng kalikasan na nagagalit tuwing may ginugulo sa kagubatan. Bago mawala ang ulap, narinig ng mga tao ang bulong na, "Ang araw ay hindi sa tao, kundi sa lupa. Kung hindi kayo titigil, ibabaon ko ito sa kailaliman ng ilog." Pagkatapos noon bumalik ang araw. Ngunit mula noon, may isang bahagi ng ilog na hindi na tinatamaan ng sinag kahit tirik ang araw sa ibang bahagi. Tila may aninong nakalutang at ang sino mang magsubok lumangoy doon ay hinihila pababa. Maging noong panahon ng mga Amerikano, may mga naitalang sundalo na nawalang parang bula habang tumatawid sa Ilog Abulog at lahat sila huling nakita sa lugar ng Daguemti Init. Ang Ilog Abulog, ilog ng kabundukan, ng katutubong alamat, at ng misteryong hanggang ngayon sinusubukang ilawan ng araw, ngunit patuloy na nilalamon ng anino. Ilog Panay, Panay Island, Western Visayas. Sa puso ng isla ng Panay, sa pagitan ng mga bundok at kapatagan, dumadaloy ang isang ilog na sa unang tingin ay karaniwan lamang, ang Ilog Panay. Ngunit sa likod ng lunti ang kagandahan nito, may isang alamat na binubulong ng hangin sa tuwing sasapit ang dapit hapon. Ayon sa mga sinaunang kwento ng mga binukot, mga babaeng tagapag-ingat ng kaalamang bayan, may isang diwata na nananahan sa gitna ng ilog. Hindi siya makikita ng basta-basta, tanging yaong may malinis na puso ang maaaring masilayan ang kanyang anyo. Ang kanyang pangalan, Diwata Luntian. Sabi ng matatanda, siya ang tumulong sa mga unang dato na naglayag mula sa Borneo patungong Panay. Siya ang nagturo kung saan ligtas tumawid, kung anong halaman ang gamot, at kung paano magtanim sa tabing ilog. Ngunit isang araw, may mga dayuhang dumating. Hinukay nila ang bahagi ng Ilog Panay upang humanap ng ginto. Hindi nagtagal, may nangyaring kakaiba. Ang tubig sa ilang bahagi ng ilog ay biglang naging mapula na parang dugo. Mula noon, sa tuwing may lalapastangan sa kagubatan o kakalbo ng mga puno malapit sa ilog, may ilaw na biglang sumisikat mula sa gitna ng gabi. Isang liwanag na hugis babae, lumulutang sa ibabaw ng tubig. May mahahabang buhok at mata na tila naghahanap ng katarungan. May isang mangingisda ang nagsabi, "Hindi ako naniniwala sa diwata noon, pero isang gabi nang ako'y mangisda gamit ang dinamita, bumaliktad ang aking bangka at nang ako'y halos malunod, may kamay na humila sa akin paakyat at bigla na lamang akong nasa pampang. Wala akong nakita pero may mga bulaklak sa dibdib ko." Ang Ilog Panay, ilog ng kasaysayan, ng kababaihang nag-ingat ng kultura at ng isang diwata
na hanggang ngayon gising na gising upang bantayan ang kanyang tahanan. Ang bawat ilog sa Pilipinas ay hindi lamang simpleng daluyan ng tubig. Ito ay buhay na tala ng ating kasaysayan, kultura at paniniwala. Sa bawat agos nito, naroon ang mga kwento ng tapang, pag-ibig, sakripisyo at kababalaghan na bumuo sa pagkakakilanlan ng ating bayan. Sa pag-alam natin sa mga lihim ng ating mga ilog, mas naipapahalaga natin ang ating pinagmulan at mas nauunawaan natin ang kahalagahan ng pagprotekta sa kalikasan at kultura. Bakit mahalagang pakinggan at alamin ang mga kwento sa likod ng ating mga ilog? Dahil sa mga kwentong ito, hindi lang natin nakikilala ang ating kasaysayan, napapanday din natin ang ating pagkakakilanlan bilang Pilipino. Ang mga alamat at misteryo ay nagbibigay buhay sa ating kultura at nagtuturo sa atin ng mga aral tungkol sa paggalang, sa kalikasan at sa ating mga ninuno. Kapag inalagaan natin ang mga ilog at ang kanilang mga kwento, pinananatili rin natin ang diwa ng ating bayan para sa mga susunod na henerasyon. Kung gusto mong marinig pa ang mga ganitong kwentong puno ng hiwaga, kasaysayan, at alamat mula sa iba't ibang sulok ng Pilipinas, huwag kalimutang mag-subscribe sa Kwento ng Hiwaga. I-like ang video na ito, i-share sa mga kaibigan, at i-click ang bell icon para updated ka sa mga bagong kwento na siguradong magpapakaba at magpapaisip sa iyo. Sa Kwento ng Hiwaga, hatid namin ang mga kwentong hindi mo pa naririnig. Mga kwento ng ating bayan na puno ng hiwaga at aral. Sama-sama nating tuklasin ang mga lihim na bumabalot sa ating kasaysayan. Mag-isip, magtanong at tuklasin.